Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, napakaganda po ng topic po natin ngayon. Matagal ko na pong gustong ituro po sa inyo ito kasi isa po ito sa pinaka-importanting financial lesson na dapat alam po nating lahat. Kaya subaybayan po natin, stay tuned! Welcome back! Ayan, ang topic po natin, money bias and how it can help you to unlock your financial freedom. Guys, napakasimple lang po ng topic na to pero rock po ito. I promise you, maganda po ang pag-uusapan po natin ngayon. No? So guys, mahirap po ang personal finance. Mahirap po ang personal finance pero hindi po sa dahilan na kailangan na natin ng mataas na IQ. Hindi po natin kailangan na mataas na IQ para sa personal finance. Hindi iyon na nagpapahirap. Hindi itong kokote natin na nagpapahirap sa personal finance, no? Ang nagpapahirap po sa personal finance or sa financial concept ay yung tinatawag na uncommon sense. Dapat meron tayong uncommon sense. Kakaiba yung sense natin. Kasi hindi po madaling makita. Hindi po madaling mag-gets kung ano po ang tamang gagawin pagdating sa personal finance unless meron pong someone na magpo-point out sa atin kung ano ang tama natin gagawin. Ayun. And then pag nalaman na po natin, ay ganun pala, ay Eureka! Common sense lang pala. Common sense lang. Ayun. Common sense na uncommon sense. Parang gano'n, no? So kaya po mahirap po kasi ito. Kaya po mahirap ma-discover kung paano ang tamang diskarte sa pera. Kasi po karamihan sa tao sa paligid po natin pare-parehas po ng iniisip at ginagaya po natin sila. Kaya po ang technique po talaga po dyan, we have to think differently. Kailangan hinahanap natin ang knowledge, hinahanap natin ang wisdom po. No? Parang ganun po, nauunawaan po ba natin? Kaya dun po papasok po ang topic po natin ngayon. Alam po ba natin na may prone po tayo sa isang bias tungkol sa pera? Bias po tayo, prone po tayo maging bias sa pera sa papaanong paraan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron pong tig 1,000, 1,000 sa kanan, 1,000 sa kaliwa. Alam nyo ba parehas na 1,000 po ito? Pero bias po tayo, hindi parehas ang pagtrato natin sa magkaparehas na value ng pera to. Imagine that, parehas sa 1,000 pero hindi po parehas ang treatment po natin dito. Mas mahalaga para sa atin yung isa kesa dun sa isa. Bias nga eh. No? O example po, bibigyan ko po kayo ng example. Nagtatrabaho po tayong lahat. Sumasahod po tayong lahat. Nagpapawis po tayo, nagbabanat tayo ng buto, nagtatrabaho tayo para makakuha ng sahod. Tama po ba? Ayun. Yung pinaghihirapan po natin na sahod po na yan, hindi po natin basta-basta ginagastos po yan. Tama po ba? Bago po natin gastusin yung kinikita natin sa sahod, katakot-takot na budgeting po yan. Kaya kanganood na nood kaninong YouTuber, naghahanap ka ng teknika paano mag-budget para mapagkasya mo. Talagang maano mo talaga, ma-allocate mo na mabuti. Iniingatan mo kasi yung pera eh. Iniingatan po natin bago natin galawin. Kaya tumadaan po talaga sa scrutiny po yan. May scrutinization na nangyayari po niyan. No? Alright. Super duper ingat po tayo. Ganon po. Pag galing sa sahod na pinagpawisan po natin. Ngayon naman po, paano pag hindi galing sa sahod? Paano pag ang pera ay nanggaling sa isang bagay na kakaiba na pangyayari? Bonus. Nakuha natin yung pera sa pamamagitan ng bonus. Unexpected na malaking kaperahan ang natanggap po natin. Halimbawa, nanalo tayo ng raffle sa office, no? Di ba marami po sa atin, nagtatrabaho tayo sa mga opisina. Minsan may mga raffle dyan. Minsan pag Christmas party, may raffle po dyan. May mga ganyan po. Kaya may mga premyo tayong nakukuha. Ano pa? 13-month pay. Ano pa? Performance bonus. Ano pa? Meron tayong biglaan deal, no? Out of nowhere, no? May deal tayo na nabuo na hindi naman laway lang ang puhunan natin, kumita tayo. Ano pa? Minsan may minamana tayong inheritance, may namatay tayong mahal sa buhay.
And then pinamanatay ng pagkalaki-laking pera. Guys, sa tanda ko na pong ito, marami na po ako nakitang ganito. Hindi lang po sa ibang tao, pati sa akin, no? Naka-experience po tayo ng mga ganitong mga bagay, unexpected, big earnings. At sasabihin ko po sa inyo, ang spending habit po natin sa ganitong klase ng pera, iba po. Very, very different sa pagtrato natin sa pera na galing sa ating mga sahod. Ayun. Hindi po ito dadaan sa budgeting. I guarantee you that. Pag ganyan mga unexpected big earnings, nagiging impulsive po tayo na spender. Minsan nanlilibre tayo. Napaka-generous natin. Libre dito, libre dyan. Balato, bigay dyan, bigay ganun. Ganun, you know. Ano ba? Good time. Yan ang unang-una papasok sa utak natin. Uy! May extra income. Ay nako. Sa mga opisina na nga napapasukan ko, pag panahon na talaga ng bonus, nagpaplano ng mga yan. Saan sila talaga? As a group, minsan as a group. Ano ba? Nagsishare na information yan. Saan mag-go good time? Ganun po. Ano pa? Minsan, bibili ng bagay na hindi natin normal na bibilhin sa ating salary. No? Minsan may mga ganyan, nagpaplano. Again, hindi ko po sinasabi masama po ito, no? Pero minsan gano'n, pag nakatanggap tayo ng something na malaki, yung hindi natin gagawin ng pinag-iipunan natin, doon natin nagagastos. Minsan yung iniipon natin sa sahod natin, hindi mo mabili-bili ng iPhone eh. Hindi kaya na ng sikmura mo bumili ng iPhone kasi pinaghirapan mo. Ayaw mong mag-ipon eh. Para lang sa iPhone, magtsatsaga ka no, na bibili ka na lang ng mumurahing Android. Pero minsan pag may unexpected earnings, ay sige, iPhone tayo, iPhone. Gano'n, no? Kaya minsan yung dream natin ng mga kung ano-anong gamit. Minsan napapadesisyon tayo ng ganun eh, no? Ayun. Ano pa, no? When we receive our bonus, no? Saan ako gagala? Ano ang bibiling ko para sa akin? It's me time. It's for me. For me naman to. Kasi ito, nakatanggap ako eh. Talagang hulog ito ng langit. Ganun po, no? So guys, parehas lang naman yung pera. Parehas na 1,000. Parehas yung value. Isa galing sa pinaghirapan natin sa sahod, isa unexpected, pero iba po tayo ng wave ng paggamit. Bias po tayo, no? Ayan. Bakit hindi natin masabi na, ay, unexpected na earnings? Hindi ako bibili na kung ano-ano. Ibibigay ko kay Mrs. to. Bibigay ko kay Mrs. to para i-budget ni Mrs. Kasi pag si Mrs. magaling sa budgeting yan, yung kamay niya parang rugby. Pag pumasok sa kamay niya, hindi na lumalabas yung pera. Parang rugby yung kamay ng asawa ko. Bibigay ko sa kanya. Iipunin niya yan. Ilalagay lang yan sa pangangailangan sa bahay. Parang gano'n, no? Ayan, ang tawag po kasi sa ganitong klase ng earnings, no, ay windfall earnings, no? Yung unexpected sudden na earnings. So ito yung tawag ng iba po dito, windfall earnings, no? And yung tawag din po sa ganitong klaseng bias. So effort valued money bias. Depende po sa effort natin kung paano natin nakuha yung pera, ay nagkakaroon po tayo ng bias kung paano natin gastusin po to, no? Ayan. Guys, may share lang po ko sa inyo, konting kwento lang po, no? May dati po ako napasukan na opisina, may ka-office mate po ako. Ang tatay po niya, kwento niya sa akin, no? Although hindi ko alam kung gaano katotoo, pero medyo naniniwala ako. Ang tatay daw po niya, nagtatrabaho po, mataas ang posisyon niya sa loto, at isa po sila sa mga nagpe-prepare po ng cheque sa mga nananalo ng loto. Sabi po nila, totoo daw po talaga yung mga winnings po na yan ng loto. Hindi po scam yan na nawawala yung pera. Hindi, talagang pinamimigay po yan sa mga nananalo. Totoo daw po yan. At itong daddy po ng office mate ko na to, sila talaga ang nagpe-prepare ng mga binibigay po nila na pera sa mga nananalo. Yung mga milyon-milyon, no? 100 million, 50 million, mga ganyan-ganyan. Sila ang nag-aabot po nito sa mga nananalo. Ayan, at ang sinasabi po ng tatay ng office mate ko, hindi naman lahat, pero ang sabi po nila, ang nakakalungkot po, sa karamihan daw po na nananalo ng loto, bumabalik daw po sa kahirapan within a year. Kung hindi, mas malala pa sa dati nilang sitwasyon. Dati wala silang utang, pagtapos nila manalo ng loto, nabangkarote na, naubos na yung pinanalunan sa loto, minsan nagkakaroon pa ng pagkarami-raming utang. Ganon daw po ang nangyayari kasi kinikip track po nila ang mga winners po ng loto. Again, take this with a grain of salt kasi narinig ko lang naman po ito sa office mate ko po, no? Hindi po first hand information po ito. Pero ako, naniniwala po ako na marami po talaga ang ganito. Kasi nga po meron po tayong tinatawag na
bias. At yan ang gusto ko po na ma-discover po ninyo sa video na ito na may bias po tayong lahat, no? Malaking bagay po kasi pag aware tayo na lahat tayo may bias. Malaking bagay po pag aware po tayo kasi malalabanan natin pag aware po tayo, magagawan po natin ng paraan, no? Ang unexpected income po sa akin pong edad po na ngayon, ang tingin ko po talaga pag may mga unexpected income na po, this is an opportunity for me na makapag-double down ako, makapagdagdag ako sa mga bagay na importante katulad ng investment. Kung halimbawa may pwede kang pasukan ng negosyo, iyan, diyan ko naiisip, saan kaya dadalhin ito, no? Para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng pamilya ko. Ganon po, no? Ayan. Hindi ko naman sinasabi magpaka-KJ tayo na ubusin lang natin sa puro seryoso. Ang ibig ko lang po sabihin, i-budget po natin. Lagyan natin ng budget. Hatiin din po natin. Yung iba i-good time natin. Yung iba ilagay natin sa serious. Balansihin po natin. Yun lang po ang aking message po sa inyo, no? And this will do wonders in our financial journey once na natutunan po natin ang ganito pong bagay. Ayan lang naman po, hindi po ako financial advisor, ha. Disclaimer lang po, ha. Bahala po kayo, do your own research before you make any financial decision. Ito naman po ay payong kuya lang po, no. Ayan, please like, subscribe, share, hit notification bell, magkwentuhan po tayo sa comment section. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.